Welcome to our YouTube channel. And this is your friend, Dr. Chris Dayugo na bumabati sa inyo ng magandang hapon. Ang ating pag-usapan natin ulit ngayon ay tungkol sa worship. Kasi ang tanong dito, worship ba ang kaligtasan? Tumanggap naman ako sa Panginoon. Hindi ba sapat na yung sinabi ni Kristo, pag manalangin ka, papasok ka sa kwarto mo, ayon sa Matthew chapter 6 yata. Paki-search nga natin yung question, may Matthew chapter 6. Tingnan nga natin, paki-flash nga natin. Kasi ito yung pinagbabatayan. Hanapin mo yung sa verse, sige ba, verse 2. Sige, verse 3. 4, 5, 6. Tama. Matthew 6:6. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Ito yung versikulo na pinagbatayan ng katanungan kung kailangan pa ba yung worship, kailangan pa ba yung gathering. Ang sabi ni Kristo, nung nagbigay siya ng instruction sa kanyang mga alagad, sa Matthew 6:6. Sa verse 5, sinasabi, huwag nating gayain yung mga pagano na mas gusto nila ang nananalangin sa kalsada. Sila ay nakatayo. At kung ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong kwarto, ilak mo yung kwarto mo at doon ka manalangin kahit walang nakarinig, ang Diyos sa langit narinig niya. Kaya ito yung pinagbatayan ng katanungan sa atin. At ito yung ipaliwanag natin. Tingnan muna natin yung versikulo. Itong verse 5. Itong verse 5, very clear na ang sinabi rito, huwag ninyong gayain yung mga heathens na gustong-gusto nila yung nagmamartsa na nanalangin sa kalsada at nakatayo. Ang maliwanag naman dito sa versikulo na ang tinutukoy dito ay yung pananalangin sa kalsada, yung procession. Yun naman ang tinutukoy dito na yung mga tao, gustong-gusto nila yung nananalangin, procession, naglalakad sa kalsada, pakitang tao nga Yun po yung reject or ino-object ng ating Panginoong Hesus dahil ang mga tao noon, ang ginagawa nila panaypakitang tao na lalabas sila, mag-gather sila sa labas, sa kalsada, magkaroon sila ng procession para makita sila ng mga tao. So yun po ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya tinutukoy yung pagpunta sa church. Hindi niya pinipigilan yung pagpunta sa church kasi mamaya pag-aralan natin kung gaano ka-importante nga ang pagpunta sa church o kaya pagpunta sa templo. Pero itong versikulo, ang tinutukoy dito ay yung mga hypocrites, yung mga pakitang tao na ang dating relihiyoso, akala mo nananalangin pero di mo alam yung buhay pala masama. Kaya lang, punong-puno ng pakitang tao. Kagaya na nangyayari ngayon, maraming relihiyon ngayon na pakitang tao. Parang politician ba na hindi naman lahat. Pero may mga politician akala mo makadiyos, akala mo mabait, mamamatay tao pala. Yun ang ayaw ng Diyos, yung pakitang tao.
At doon naman sa verse 6, nung sinabi sa verse 6 na papasok ka sa kwarto mo, tapos ilak mo yung kwarto mo para manalangin ka, walang makakita sa iyo, at hindi balik kasi mapapakinggan naman ng Diyos ang iyong panalangin. Yun naman ay hindi tumutukoy sa pagsamba o kaya worship. Yan ay tumutukoy sa devotion. Siyempre, bawat Kristiyano o bawat anak ng Diyos, meron tayong devotion, personal devotion, prayer devotion na kung saan tayo kailangan makiusap sa Diyos na ikaw lang. Kasi meron naman yung prayer meeting, meron naman yung groups. Pero kung gusto mo na ito ay tumutukoy sa individual na hindi kailangan lalabas ka, nasisigaw ka doon sa kalsada, nasisigaw ka doon sa labas, na kunyari ikaw ay nananalangin para sa bayan, na nakikita ng tao, hindi ganon. Ang tinutukoy dito, sa personal devotion, pumasok ka sa kwarto mo, isara mo para hindi ka ma-disturb, yun ang purpose. Isara mo para hindi ka ma-disturb, para makapokus ka sa prayer. Pero dito, walang connection yan sa pagbabawal ng gathering o kaya pagbabawal ng worship. Ang tinutukoy dyan tungkol sa personal prayer or personal devotion. Na yung sinasabi naman na yung iba pupunta sa kalsada at doon sila mananalangin, pakitang tao nga yung ginagawa, tumutukoy ito sa procession. Kaya nais kong ulitin, halimbawa, pag gusto mong manalangin, pumasok ka sa kwarto mo kasi meron kang gustong ipanalangin na hindi na kailangan lalabas ka sa kalsada at sisigaw ka doon na kunyari pinagpipray mo ang mga tao. Ngayon, kung gusto mong ipag-pray ang mga tao, pumasok ka sa kwarto mo para walang makadisturb sa iyo. Inuulit ko, wala itong kinalaman sa pagbabawal sa pag-attend ng worship. Yan ay tumutukoy lang sa devotion at hindi ito sapat na reason natin, na sasabihin natin na hindi na tayo kailangan umattend pa ng church dahil dito. Kaya kailangan yung pakikinig, kailangan yung pag-aaral natin para maunawaan natin mabuti at mahirap ngayong nami-misunderstood natin ang salita ng Diyos. Ito yung sinasabi nating people are destroyed for lack of knowledge. At ito rin yung philosophy natin na if you are believing right, you are doing right. Now, if you understand the scripture right, meaning you are doing right. If you misunderstood the scriptures, which means you are doing wrong. Kaya, ganun lang yan. Kaya kailangan pa rin yung pakikinig, pag-aaral natin sa salita ng Panginoon, at least naman maliwanagan tayo at hindi tayo nagdidepende lang sa sarili nating kaalaman. Okay, ang pagsamba, ang worship, kahit doon sa Old Testament, nakikita natin yung mga tao pumupunta sa templo. Pero bago natin ipagpatuloy ito, alam nyo kung gaano ka-importante ang pagsamba. Kaya nga tayo linikha ng Diyos para merong magsamba sa Kanya. Kaya nga tayo linikha ng Diyos para may maglingkod sa Kanya. Kaya nga tayo linikha ng Diyos para merong magsamba sa Kanya. At dapat nga lamang dahil tayo linikha ng Diyos. Kaya nga doon nagalit ang Diyos. Doon nagsisilos ang Diyos sa tao dahil sa totoo lang, sino bang lumikha sa atin?
Hindi ba Diyos? Pero kanino naglilingkod ang mga tao ngayon? Sa dyablo. Bakit hindi naman dyablo ang lumikha sa atin? Diyos naman. Dapat lamang sana na ang sundin natin ang Diyos. Kasi ang standard ng Diyos kahit noon pa, binigyan niya tayo ng 6 na araw para sa ating personal na trabaho. Ngunit yung isang araw, yan po ay para sa Kanya. Nung una, yung 6 na araw, yun yung araw na pagtatrabaho. At yung isang araw, yun yung Sabat, yan po ay para sa Diyos. Yun bang ang ibig sabihin is magpahinga ka, hindi ka magtatrabaho. Kaya ang batas ng Diyos noon, pag Saturday at lumalabas ka, pwede ka nang batuin hanggang sa mamatay ka. Yun yung parusa, ganon katindi ang utos ng Diyos doon sa araw na para sa Kanya. Kaya yung 6 na araw, ito ay binigyan ng Diyos para sa atin. Pero yung isang araw, ito naman ay pagbibigay honor sa Diyos na lumikha sa atin. Pero ang tanong ay paano nagiging Sunday? Yung rest, nung unang panahon, kailangan mag-rest ang tao. Kung gusto mong magsamba sa Diyos sa pamamagitan ng quarantine at home, stay at home, at hindi ka pwedeng lalabas kung day of rest ito. Pero nung nandito na si Kristo at ang kanyang mga alagad ay nagtrabaho sila ng Saturday. Kaya yung mga escriba at parasiyo nagagalit sila kay Kristo dahil nagtatrabaho sila. At si Kristo ay nanggamot din ng panahon ng Saturday at yun ang dahilan na nagalit ang mga Hudyo at gusto nilang itapon sa bangin si Kristo. Kasi ang sabi ni Kristo, halimbawa, yung kalabaw mo, animal mo, nagkaroon ng problema at kailangan mo iligtas, hindi ka ba lalabas para iligtas? Yun ang hindi naunawaan noon ng mga Hudyo. Kaya ngayon, marami ring mga pananampalataya ngayon o marami ring group ngayon na hindi pa rin nila naunawaan. Ay bakit si Kristo nagtrabaho ng Saturday? Kasi, kaya nga nagtrabaho si Kristo, gusto niyang baguhin yung patakaran. Noong unang panahon, o kaya in the Old Testament, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtupad ng 10 Commandments. Pag hindi mo natupad yung 10 Commandments, walang kaligtasan. Perfection, ika nga. Ay nakita ng Diyos na hindi kaya ng taong gawin yon. Kaya inutosan niya ang kanyang anak, I should say, si Kristo, na ipanganak siya, naging tao upang mangaral sa atin. Ang problema, mahirap tanggapin ng mga Hudyo na si Kristo nga ay anak ng Diyos. Ang pinag-usapan pa rin natin yung araw. Ngayon, sabi ng iba, ang nagsasamba daw sa linggo ay ang sinasamba araw. Kasi Sunday. Pero alam niyo, kahit sa English na lang, pag sinabing Sun's Day, apostrophe S, Sun's Day, ibig sabihin, araw ng araw, day of the sun. Pero yan, Sunday, walang apostrophe S doon. Yun po ay binatay lang sa pangalan ng planet. Kaya Sunday. Ang sabi ng Biblia sa Sunday, first day of the week. Kasi ang last day noon is Saturday.
Kasi ang kalendar na ginagamit natin ngayon is made by Judicious, medyo revised. Pero totoo na noon, ang last day nga talaga, Saturday. Kaya ang Sunday, first day. Tama naman din yung kwenta ngayon na first day of the week ang Sunday. Ngayon, paano nga ba napunta sa linggo yung araw? Dahil nga noon, yung pagpapahinga ay parte nga ng batas. Yung fulfillment of the Ten Commandments. Pero ngayon, ang kaligtasan ngayon ay ginawa ng Diyos na biyaya. Ngunit yung 6 na araw para sa Diyos, isang araw para sa Diyos, hindi pa rin nababago yon hanggang ngayon. Yon ang standard ng Diyos. Ang nabago lang yung procedure. Pero yung 6 na araw para sa atin at isang araw para sa Diyos, hindi pa rin nababago yon. Ang nabago lang, imbis na magpahinga tayo, hindi na mag-rest day, imbis na mag-rest day tayo, magpahinga, hindi na magsamba na. Kasi binago ng Diyos. Subukan nga nating tignan sa Hebreo, chapter, tignan nga natin sa Hebreo. Hindi yan. Hebreo 8:7 or 13. Hanapin mo yung ano. Okay, yan. For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. Verse 8. For finding fault with them, he said, behold, the days come, said the Lord, when I will make a new covenant. Salamat, wala tayong outline dito, nakaregistered sa ating utak. At ilang beses natin nabasa. I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Tuloy mo. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, said the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, said the Lord, I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. And they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from least to the greatest. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities I will remember no more. Okay, i-explain ko muna yung 12. Maganda verse 12. Magiging merciful ako. Alam niyo ang batas ay batas. Diyan na lang, itutok mo sa screen. Ngayon, yung 10 Commandments under the law, pag sinabi nating law kasi, iba yung political laws na meron tayo ngayon. Iba yung law sa Biblia. Noon, ang kaligtasan ng Biblia ay kung matupad mo ang lahat ng batas. Pag hindi mo matupad, hindi ka maligtas. Ganon katapang, ka-harsh ang batas. Pero sa ngayon, tayo po ay under grace. Hindi na tayo under the law. We are under grace. Bagamat under grace tayo, may batas pa rin na sinusundan natin. Pero yung kakulangan natin, yung hindi natin natupad, at humingi tayo ng kapatawaran, doon tayo papatawarin ng Diyos. Ganon. Kaya hindi nakagaya noon. Ngayon, bibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon
na humingi ng kapatawaran at papatawarin niya tayo. Pag pinatawad niya tayo, kaya nga ito, for I will be merciful to their unrighteousness. Imagine yan. Kaya nung una, wala yan. Pero gumawa ng Diyos ng panibagong batas. Kaya nga meron tayong sinasabing New Testament, panibagong covenant, I should say. Noon, yung sinasabi ko na 6 na araw, hindi nabago yan. Isang araw para sa Diyos, hanggang ngayon hindi yan nabago. Ang nabago lang, yung procedure na yung kaligtasan nung una ay sa pamamagitan ng batas. Pag nasunod mo lahat ang 10 Commandments, masave ka. Pero kapag hindi. Pero ang bagong tipan na gagawin ng Diyos, magiging merciful ang Panginoon sa atin. Na ang kaligtasan natin ay hindi na yung perfection, pero ang biyaya ng Diyos. At kung tayo ay nagkulang dahil hindi tayo perfect, at tayo ay humingi ng kapatawaran, papatawarin tayo. Parang walang reason na hindi tayo maglingkod sa Diyos. Ang ginagawa lang ng Diyos ngayon, kasi ang kaligtasan natin ay hindi batay sa perfection, kung sadyang matigas ang ulo, sadyang sumusuway ka, sadyang kaya mo namang gawin, hindi mo ginagawa, doon ka papaluin ng Diyos. Pero palo lang yan bilang disiplina, hindi mawawala yung kaligtasan. Okay, para hindi mabitin yung pinag-usapan natin, na yung day of rest, napalitan ngayon ng day of worship. Kaya nga, binibuild up natin ang turo ng Biblia na sa Old Testament, yung Old na tipan, Saturday ang rest, hindi worship. At kung hindi mo matupad yung 10 Commandments, hindi ka maligtas. Pero ngayon, ang kaligtasan natin under grace at ang araw ngayon ay hindi araw ng pagpapahinga, kundi araw ng pagsamba. Yan ang pinagkaiba. Kaya binago talaga ng Diyos yung old na tipan, lumang tipan. Tingnan natin sa verse 13. In that he said, a new covenant he had made the first old, now that which decayeth and wax it old, is ready to vanish away. Ang ibig sabihin niyan, meron pa namang mga turo sa Old Testament na inadapt sa New Testament. Pero may mga turo sa Old Testament na nawala. In other words, napalitan na. Yun nga sinasabi ko. Yung 6 na araw at isang araw para sa Panginoon, adapted yan hanggang ngayon. Yung pagbibigay natin ng ating 10% sa Diyos, noon hanggang ngayon, yun pa rin. Pero yung Saturday na pagpahinga, yun yung napalitan ng pagsamba. Okay. Para maunawaan natin na talagang binago ng Diyos yan. Kaya nga, nung ipinako si Kristo sa cross, yung mga batas na nagpapahirap sa atin, yung mga seremonya na ang dahilan na tayo ay hindi maligtas, tinanggal ng Panginoon, ipinako niya sa cross. Tingnan nga natin sa Colossians chapter 2, in verse 12 hanggang 14. Colossians chapter 2. Siguro ano yan? Tingnan mo nga sa 14. Okay, tama. Tignan nyo mga estudyante, wala akong outline, pero nasa utak natin. Kaya kailangan maging matalino din tayo sa
memory ng salita ng Panginoon. In case na tayo ay napasubo sa anumang katanungan, meron tayong reserve na pwedeng gamitin pagpapaliwanag sa katotohanan. Ang pinag-uusapan natin, merong mga ordinansa sa Old Testament na nawala na, tinanggal na ng Panginoon. Tingnan natin. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Ibig sabihin, yung Ten Commandments na yun lang ang paraan na maligtas ka, tinanggal ng Diyos yung batas na yan. Totoo nga naman. Sino bang makakayang magtupad doon? Sinusubukan nating tuparin pa rin ang batas ng Diyos, pero sa yung mga bagay na hindi natin natutupad, pero kailangan nating tuparin, at kung nagkulang tayo, hindi natin natupad, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, papatawarin tayo. It does not mean naman dahil sa ang kaligtasan natin ay regalo, kaligtasan ay biyaya, it does not mean naman na wala tayong gagawin. Meron pa rin. Hindi yung tuparin natin ang batas para maligtas, kundi tuparin natin ang batas dahil tayo ay iniligtas ng Diyos ng libre. Yan ang ibig sabihin. Kaya yung condition of fulfilling the Ten Commandments for salvation, ito ang sinasabi ng Biblia na wala na po. Okay, next, tignan natin yung iba. Verse 15. Verse 16. Let no man therefore judge you in meat. Alam nyo, nung lumang tipan, bawal ang baboy. Meat. Kaya may mga grupo pa rin ngayon na pinagbabawal yung pag-ulam ng meat. Siyempre meat, di baboy. At let no man therefore judge you in meat. Ang ibig sabihin, wag na ninyong hayaan, wag kayong pahatol, wag kayong susunod sa doon sa mga nagbabawal ng pag-uulam ng karne, ng baboy. Or in drink. Ito ay hindi tumutukoy sa, yung drink na sinasabi dyan, yan ay hindi tumutukoy sa alak. Kagaya ng iba ngayon, pinagbabawal nila yung soft drinks. Pinagbabawal natin yung soft drinks for medical purposes. Pero hindi natin sinasabing masama. At saka yung iba pinagbabawal ang kape. Kung pinagbabawal natin ang kape for medical purposes lang, hindi natin masasabing masama. Or in respect of an holiday. Yung respect of holiday, yun ay tumutukoy sa Saturday. O kaya tumutukoy doon sa may mga araw na pag dineclare na holiday, bawal na ay kailangan sumunod tayo sa mga holidays dahil hindi tayo maligtas. Yun ang sinasabi dito na hindi na yan kaligtasan. Tapos new moon or the Sabbath days. O tignan ninyo, huwag tayong pahatol. Ibig sabihin, huwag tayong pa-under. Huwag tayong papayag na hahatulan tayo at pipilitin tayo na sumunod na hindi sumunod sa pag-ula na bawal ang baboy. At kailangan magpahinga sa Saturday. Yan, wala na po yan. Pinalitan ng Panginoon yan. Wala na yung Saturdays. Kaya nga si Kristo, kahit Saturdays noon, nagtatrabaho. Ngayon, nung si Kristo ay namatay at nabuhay muli, ang mga disciples
nagsamba sila, nag-gather sila at sinambanan nila si Kristo dahil sa kanyang ginawa, dahil sa kadakilahan ng kanyang ginawa. Kaya mula noon, doon nag-start ang first day of the week. Instead na magpahinga sa Saturday, hindi na po kailangan magsamba. Imbis na magpahinga, magsamba tayo. Kaya nakita natin, tignan natin sa Hebrew chapter 10 and verse 12. 25. Hebrew chapter 10 and verse 25. O, tignan na ninyo. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Ang mga disciples noon, sila ay nag-gather, nagtipon-tipon every first day of the week para magsamba. At tama rin yung sabi ni Apostle Paul na kung meron kayong mga offering, ay dalhin doon sa oras ng pagsamba. Ibig sabihin, Sunday. Kaya ang mga offering natin, dalhin natin sa church every Sunday. So nakita natin yung emphasis dito. Palagi natin itinuturo na ang pagsamba, pwede tayong magsamba kahit saan. Pwede kang in other words, you can worship God anywhere. Pwede kang mag-worship kahit sa loob ka ng CR. Alam nyo, tama yung sabi ni Dr. Willie Ong. Kung ikaw ay umiihi at nakaihi ka, magpasalamat ka, at least nakaihi ka. Kasi kung hindi ka na umiihi, mamamatay ka. May mga tao na hirap na umihi dahil sa may sakit. Ngayon, pag nag-CR ka at nagbawas ka, magpasalamat ka rin sa Panginoon. Pwede mong sambahin ang Panginoon dahil, yun nga, pag hindi ka nagbabawas, may sakit ka na. Alam niyo ba yung may mga isang symptom ng merong colon cancer, yung hindi araw-araw na nagbabawas. Napupuison ang katawan. Isa rin ito sa sinasabi nating mahirap maramdaman, wala kang maramdaman na sakit, manghihina ka na lang, hindi mo alam, stage 4 ka na, mamamatay ka na. Yun nga ang kinamatay ni President Cory Aquino, colon cancer. Kaya dapat, huwag nating hayaan na palagi tayong ginugutom or kain tayo ng tamang oras. Kailangan din yung disiplina sa pagkain. Pero ang pinag-usapan pa rin natin dito, pwede kang magsamba sa Diyos kahit saan. Kahit sa loob ka ng sasakyan. Halimbawa, madalas pang nagdadrive ako at merong sumingit sa akin, pag asar ako, parang ayaw pa ng pabigyan. Pero siyempre, bilang Kristiyano, kinonvict ako ng Panginoon pag na-aksidente yan dahil hindi mo pinabigyan, mananagot ka sa konsensya mo. Parang gano'n ang sinasabi ng Panginoon. Kaya pinabigyan ko na lang kahit tarantado siya. Kaya ako nagpasalamat sa Panginoon, salamat at binigyan mo ako ng kabaitan. Ay, yun nga. Karamihan naman, maraming nagpapatayan sa driving eh. Kasi may mga nag-o-overtake kasi na walang respeto sa ino-overtaken. Kapag siya naman ang ino-overtaken mo yan, magagalit. May mga driver naman na ayaw na o-overtaken, ayaw na lalampasan. Ang driving, mag-drive ka. Halimbawa, nagda-drive ako ng mabilis dahil humahabol ako. Gusto kong makarating ng mas maaga. Pero kung wala namang emergency at wala naman akong hinahabol, hayaan mo na lang na overtaken ka kasi ang pagdadrive, hindi naman racing yan eh. Pero may mga tao talaga na na sadyang tarantado
walang disiplina. Yung iba siguro maaring lasing o kaya adik o kaya may tinatakbuhan, ganon. Pero ang importante, nagpapasalamat ako na binigyan ako ng Diyos ng kabaitan at least walang disgrasya na nangyari. Kasi kung mga driver panay mabait at bigayan, walang aksidente. Pero dahil nga sa yan, lalo na ang mga motor riders na mga ito, parang walang preno ang kanilang motorsiklo. Pero ang pinag-usapan pa rin natin, pwede mong sambahin ang Diyos kahit saan po. Kaya nga lamang, ang sinasabi ng Biblia, kailangan pa rin yung gathering for worship. Ibig sabihin, ito ang official worship. Okay, salamat mga kapatid sa inyong pakikinig at ipagpatuloy natin na pag-aralan ito. At salamat sa inyong pagsusubaybay. Salamat sa palagi niyong pakikinig. At inuulit ko, ang sinasabi ng Biblia, people are destroyed for lack of knowledge. Ang ating philosophy sa programang ito, if you are believing right, you are doing right. At minsan muli, hinihiling ko na i-share po ninyo ito sa inyong mga kamag-anak, mga friends, at sana po ito ay makakatulong din, lalo na sa mga friends, lalo na sa mga Christian na matigas ang ulo, na ayaw umaten. Sana pwede nyo itong i-share sa kanila. At hinihiling ko na ipagpatuloy ninyo ang pagkikinig at pag-share sa ating programa. At ang title po ng ating YouTube channel is The Pillar of the Truth. Sabi ko noon, sa dami ng mga program ngayon sa YouTube na ginagamit din yung The Pillar of the Truth, ilagay nyo doon, The Pillar of the Truth by Dr. Chris Dayogo. At muli po, pag meron kayong katanungan, pwede kayong mag-text o bawag sa 0917-505-3049. Paki-flash mo nga sa screen. Okay, yan po. 0933-867-8050. Kung gusto naman ninyo sa email, docdayogo@yahoo.com. Salamat din sa mga kapatid na palaging sumusubaybay at nagtatanong. Nagpapasalamat din kami sa inyo. Sana po, lalo na Sunday bukas, sana po lahat po tayo ay a-attend. God bless.